1 month ka magbabak. Ayan yung mga bagong dating. Saudi. Pumunta na kayo dito. Si Tarin, Saudi to. So ngayon, dati sa Saudi Ito. may abs ako. Ngayon, abstract na. Yung dalawa sa Qatar. Ayan guys. Hello sa inyong lahat. Sabayan nyo kami ngayon sa aming drama ngayong araw for today's video. Ipapakita namin sa inyo kung paano kami mamimili dito ng grocery namin, pagkain or pang-ulam namin araw-araw sa bansang Croatia. So pag bago ka pala dito, so kailangan mong i-explore yung isang lugar. So maglalakad lang kami, lalakarin lang namin para ma-familiarize namin yung location namin para hindi kami mawala sa bahay. Naglakad lang kami niyan, apat kaming mga kabayan. So naghahanap kami ng grocery na mabilhan ng mga pagkain namin, yung aming pang grocery, yung pang araw-araw namin. So bibili na kami ng aming konsumo para isahan na, tapos yun, mag-ambaga na lang kami para hindi kami malakihan. So yan din yung good thing, pag marami kayo is okay na rin, at least unti lang yung magagastos mo sa pang araw-araw mo, kasi nga ambaga naman kayo. Pag mag-isa kasi yung parang gastos mo lahat. So mas mainam na rin pag marami kayo, kasi makakasave ka talaga sa mga pagkain mo pang araw-araw. At least mag-share na lang kayo sa gastos. So mura lang po ba yung mga bilihin dito? So sasagutin natin yan, yung mga tanong nyo. So yung mura po pala dito is yung mga karning baboy, manok, mahal-mahal siya. Na ang mura talaga is baboy, tapos yung mga seafoods is mahal po dito. Bihira lang po yung mga seafoods. Pero nakabili kami kahapon yung parang tuna na fresh pa siya. So actually mahal po yung seafoods dito kahit napapaligiran sila ng dagat. Ewan ko lang kung ano yung
kuan dito kasi mahal talaga yung mga isda dito, puro mga export yung isda sa bansang Croatia. So mura lang yung baboy, magkasunod yung baka, manok. Tapos yung mga groceries, may mura din, may mahal. Tapos yung mga rice dito, mga 1 point something lang po yung sa 1 kilo sa rice. Tapos yung mga may Filipino products din naman dito, pero kuan mahal na siya kasi angkat na rin siya. Doon sa Glad ni siya mabibili doon sa Little Filipino Grocery. Tapos yung mga gadget dito is mahal po, sobrang mahal yung mga gadget. So kung nasa kuan kayo, Middle East, bili na lang kayo doon, tapos dalhin nyo dito, mas pero kahit saan ka mang bansa, ganun talaga yung kalakaran, may mahal, may hindi. So nasa inyo na po yan kung paano nyo ano pang tawag, nasa iyo na yan kung paano mo tipirin yung sarili mo, or paano mo kung saan ka makakamura, dun ka, di ba? So depende na siyan, kahit malaki naman yung sahod, kahit gaano kalaki yung sahod mo, kung hindi ka naman masinop sa pera. So dapat mag-savings ka rin para sa sarili mo, huwag kang padala ng padala, kasi nararanasan na yan ng mga OFW na lahat ng sahod halos pinapadala, which is mali po. Dapat magtira po tayo ng para sa sarili. In case of emergency, kagaya niyan, mawalan ka man ng trabaho, so at least may dudukutin ka po. Kasi minsan, hindi mo talaga mararanasan, kailangan mong advanced thinking na kung what if kung mawalan ako ng trabaho sa next month, at least may hugutin pa rin tayo. Meron tayong naitabi para sa ating sarili in case uwi tayo ng Pilipinas, di ba? So yan lang po yung mai-share ko sa inyo sa ngayon, at abangan nyo pa yung iba pang video na susunod na i-share ko sa inyo. Ito para rin yung mga dito grocery. Ito yung malaking grocery din dito sa bansang Croatia. So dito kami namimili. May Spar din, may Konzum, tapos may Tommy. Mga grocery yan siya, tapos Stodinak. So yan po yung mga groceries dito. Tapos yung mga tinatrabahoan dito ng mga Pilipino, more on hospitality, factory worker, mga gasoline station, cleaner, marami pang iba. Actually, ang maraming nagbubukas ngayon na opportunity dito sa bansang Croatia. Pero kailangan mong mag-research muna, huwag padalos-dalos. Kung okay naman yung offer, go ka na. Pero kung yung offer same lang sa salary mo ngayon, so dyan ka na lang. Payo ko na sa'yo is dyan ka na lang. Magstay ka na lang dyan at mag-ipon. At syempre, hindi naman tayo forever sa abroad. So mag-save tayo para sa ating kinabukasan, kung ano man yung plano mo sa buhay, nasa iyo na yun. So yan lang po yung mai-share ko sa inyo. Ayan po, may mga kabayan din pala ditong nagtatrabaho sa mga grocery ngayon, kahit saan-saan. So nagbubukas na po yung bansang Croatia sa mga Pilipino kasi nagustuhan na rin nila yung trabaho. Alam naman natin kung paano magtrabaho yung mga Pilipino. So hanggang sa muli nating kikita, charot. Hanggang sa next video natin. So abangan ang mga kaganapan or ano pang magaganap sa ating buhay dito sa bansang Croatia. So mag-share po tayo ng mga pinagdaanan natin or napagdaanan ng mga ibang OFW. So abangan kung ano pa yung bagong yugto or magbubukas na bagong pinto sa ating buhay dito sa bansang Croatia. Kailangan lang talaga nating magpakatatag. Kung may mga dumating na mga problema, is normal lang po yan siya. Go with the flow lang tayo kasi hindi naman tayo bibigyan ng problema ng walang solusyon. So ingat ang lahat. God bless you everyone.
Abangan nyo pa yung magaganap po sa ating mga drama or mga isi-share ko pa sa inyo na videos soon. So, keep on watching sa aking YouTube channel. Sana isubscribe nyo ako. At dito na rin ako open ng at least mailabas ko yung mga aking pinagdaanan dito sa bansang Croatia. At least ma-share ko sa inyo kung paano o anong gagawin. So hanggang sa muli, God bless you everyone and thank you for watching. Please subscribe and follow. Mag-share pa ako sa inyo soon sa aking trabaho, hospitality to grocery, paano nangyari yon. So yan yung abangan nyo na i-share ko sa inyo. So God bless you everyone and thank you for watching and mabuhay tayong lahat ng OFW.